etong mga tao na to ay bayad at sunod-sunuran, at for some reason there is a motivation for them to do that. Definitely they're not doing that dahil concerned sila sa Pilipinas. Definitely they're not doing that dahil concerned sila sa mga kababayan nating Pilipino. But they're doing that because they're paid to do it. And not because they are patriotic people, but because that's the only way they can survive ang araw nila para mabayaran sila. Nakakalungkot na isipin, may mga Pilipinong ganito. May mga makasarili, selfish Filipinos that only think about themselves. At hindi nila naiisip ang malakihang impact nito sa atin bilang isang bansa. Kung napakabait ni President Bongbong Marcos. Siguro kung si President Bongbong Marcos ang presidente ng nakaraang administrasyon, baka naman talagang mas matindi na ang nangyari, di ba? But under President Marcos, he has allowed those people to, speak out their belief regarding West Philippine Sea, to blatantly disrespect him as a sitting president. Hinahayaan niya lang pagdating sa social media. Actually, kahit nga hindi trolls kahit mga tao na huwag na natin silang pangalanan, baka sumikat pa sila, no? May mga tao dyan sa social media na dating parte ng nakaraang administrasyon at dating empleyado ng gobyerno, pero ngayon tahasan na makapagsalita against President Bongbong Marcos. Pero hinahayaan lang sila. I don't believe na under this administration ay nasupil ang freedom of expression. Again, as long as they can tweet whatever they want, as long as they can post whatever they want in the social media, whether in Facebook or whatever, na kinukundi nila kahit wala na sa tama ang sinasabi nila sa against the president or against our fight in the West Philippine Sea. Tayong lahat, we enjoy the freedom of expression being social media bloggers. Hindi pa kayo nadiktahan ng administrasyon na ito, ng ating pamahalaan, na ipagbawal nyo ang ginagawa nyong salita, di ba? In short, may kilala na ba kayo na vloggers na kontrapelo sa ginagawa natin, pero nasabihan na wag nang ituloy yung mga nilalabas nila? Wala pa, di ba? Not a single one vlogger na going against our efforts in the West Philippine Sea and even criticizing President Bongbong Marcos, kahit personalan na, pero hindi sila binalikan ng administrasyon na to. Napakabait ni President Bongbong Marcos, and again, our government right now really respect the freedom of expression as a constitutionally guaranteed right natin bilang isang Pilipino. Sir, regarding po kanina sa nasabi mong modernization ng AFP, pati na po yung sa West Philippine Sea, sir. Sir, pwede pong makahingi po kami ng update regarding po doon sa modernization plan po ng gobyerno po. Well, I guess I would step back pagdating sa usapin ng AFP modernization, okay. But I'm more than willing to share ang ating efforts naman sa Philippine Coast Guard, no? For the Philippine Coast Guard, the Japanese government has been very supportive even during the time President Pinoy from 2013 hanggang panahon ni Pangulong Duterte nang nagdatingan itong 10 44-meter vessels natin at dalawang 97-meter. At itong 12 barko na to, as you all know, has been our workhorses, no, in the West Philippine Sea na nagpapatulya dito. Under this administration, President Bongbong Marcos has once again asked the support of the Japanese government for the acquisition of 5 more 97-meter vessel. Ang 97-meter vessel na to, yung 9701, Teresa Magbanwa, ito yung nasa Skoda Shoal ngayon. And then the other one, 9702, yung sister ship niya, at tinatawag nating Melchora Aquino. Ito naman ngayon ang nasa Bajo de Masinloc. So, makita natin how useful these big vessels are, no? Kung saan mas tumatagal sila pagdating sa pagpapatrolya. Pangalawa, hindi sila katulad ng maliliit na barko na kayang sukuan ang mga malalaking alon. Katulad ngayon, nag-uulan na, pero our 2 97-meter vessels are still out at sea, which means they can be able to sustain such patrol
despite of such weather condition. So for now, ang ating 97 meters is supported by Japan. And then for the European Union, like the Germany, they have given us drones that we are using now for us to improve our MDA capability. Ang mga drones na to ay kasama sa ginagamit natin para mai-document natin ang Chinese maritime militia, the presence of the Chinese Coast Guard, and even support ang ating capability to know ang deployment ng Chinese sa Bajo de Masinloc or any other parts of the West Philippine Sea. For the Australian government, alam nyo naman, ang mga naunang barko ng Coast Guard right after we were transferred in 1998, ito yung tinatawag nating SARV vessel, Search and Rescue Vessel, 56 meters and the 35-meter vessel. Bali walo to, no? These are all made in Australia. And the Australian government now has expressed their commitment in supporting the Philippine Coast Guard in once again developing the capability nitong mga SAR vessel na to. Dahil alam naman natin may edad na sila. So they want to upgrade the capability nitong mga barko na to para magamit pa rin natin. So these are the other projects that we have right now. And of course, alam naman natin, the US government is also supporting the education of our personnel, whether these are short courses, educational degrees. Nagpapadala tayo sa Estados Unidos, sa Japan, sa Australia, and other countries. So, as far as the Coast Guard is concerned, more countries are reaching out for them to support our capability. We respect their rights, and hopefully, ang mga kapwa natin Pilipino na nakakakilala sa mga trolls na to will still be able to influence them, to stop such spread of misinformation, dahil nakakasira ito sa laban natin sa West Philippine Sea. It creates a division among the Filipino people, and it sways them, instead of embracing the factual narrative na inilalabas natin, may mga Pilipinong nasisway. So again, I'm just knocking on their patriotic heart. Kung alam talaga nilang may tama ang ipinaglalaban nila, sabi ko nga, at least they can gather the youth or they can talk to their immediate relatives for them to really reason with these people at masabi nila kung tama ba or may tama na sila. Yes sir, matanong ko lang sir, ano na pong update pala sa monster ship ng China sa West Philippine Sea? Ang China Coast Guard 5901, or tinatawag nating monster ship, ay patuloy pa rin na nasa loob ng Escoda Shoal. Na kung matatandaan ninyo, na ibalita ko ito sa ating mga kababayan, na ang China Coast Guard 5901 since July 3 has anchored na malapit sa BRP Teresa Magbanwa. So until now, andun pa rin siya. Sinamahan niya na si BRP Teresa Magbanwa doon. Iniisip niya siguro talagang we need company. That's why she decided to drop her anchor there. But kidding aside, hindi pa siya umaalis dito. The last photo that we had was this morning. Ang distance niya lang mula sa BRP Teresa Magbanwa is only 600 yards away. Ito naman sir, sa ipinatupad naman po ng China na trespasser po, may ano na po ba ng mga mangingisda po? Well, since June 15, yung implementation ng China Coast Guard new regulation, ay wala pa ni isang mangisdang Pilipino na sasabihin nilang i-detain nila, arrest nila, or kanilang ibuboard yung mga fishing vessel dahil sila ay trespasser. So, gaya na sinabi ko, nung mga unang araw bago nila, nung after nila mai-publish ito, sinasabi ko na this is just an empty threat. Kasi the same thing with the China Coast Guard law, they have been mentioning a lot of things that they're going to do. Pero ni isa naman, wala silang nagawa doon, katulad ng pag-demolish down ng mga existing infrastructure sa West Philippine Sea, paggamit ng weapon, whatsoever. Ang China Coast Guard law has been implemented in 2021 until now. Pero wala naman silang na-demolish na kahit na anong installation sa buong South China Sea. And the same thing, etong sinasabi nilang pag-detain sa mga mais ng Pilipino,
this is just actually a response dun sa atin ito coalition nung nagpunta si Miss Rafaela David at ang mga ilang parte ng atin ito pupunta sa Baho de Masinloc, kung saan more than 50 Chinese maritime forces were deployed by the Chinese government para ma-prevent itong atin ito coalition. Ibig sabihin, para sa akin, the objective of this new China Coast Guard regulation is only to prevent civil society movement like atin ito. Imagine kung merong 5 civil society dito sa Pilipinas na magiging kasing lakas ng loob ni Miss Rafaela David, no? Baka maubusan na ang China ng i-deploy na barko dahil hindi nila alam how they will able to respond sa mga Chinese, sa mga civilian civil society movement na to. Pilipinas pa lang to. What if Vietnam will also follow the same? Malaysia, Indonesia, Vietnam, and even Taiwan, di ba? So, for them to discourage the civil society to do the same thing that what Rafaela did, they should come up with an empty threat na madi-discourage sa mga civilian volunteers. Etong mga tao na to ay bayad at sunod-sunuran, at for some reason there is a motivation for them to do that. Definitely they're not doing that dahil concerned sila sa Pilipinas. Definitely they're not doing that dahil concerned sila sa mga kababayan nating Pilipino. But they're doing that because they're paid to do it. And not because they are patriotic people, but because that's the only way they can survive ang araw nila para mabayaran sila. Nakakalungkot na isipin, may mga Pilipinong ganito. May mga makasarili, selfish Filipinos that only think about themselves. At hindi nila naiisip ang malakihang impact nito sa atin bilang isang bansa. Kung paulit-ulit natin sasabihin na magkakagera, di ba? Naniniwala ba talaga ang mga trolls na ang China tatawirin? Do you know how far China is? Diba yung chart na yan, no? Ang layo eh. Tatawirin niya ang buong South China Sea para makipaggerahan sa Pilipinas. Na kung titingnan natin, bago siya makarating sa atin, meron din siyang issue sa Vietnam, nakaaway niya rin sa West Philippine Sea. Meron din siyang issue sa Japan, nakatabi niya lang din na may issue siya. Meron siyang issue sa India, nakaaway niya rin. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping, sino ka namang, di ba? I mean, sa classroom na lang, kung ikaw ang bully. Kung alam mo makikipagsuntukan ka sa isang tao, at alam mo sa 20 na mga kaklase mo, 19 siguro ang makikipagsuntukan din sa iyo doon in response to fighting one small kid. Diba? Makikipagsuntukan ka ba kahit ikaw pa siguro pinakamalakas? Hindi rin eh, diba? Secondly, kung ikaw si Xi Jinping, meron kang more than 1 billion citizens na hanggang ngayon gusto mo pang maisalba para maging matawag na silang developed country. Diba? Kasi hanggang ngayon, titingnan natin, developing pa rin sila dahil ang per capita income nila is still relatively small. Kapag, even if they have the largest economy in the world, pag i-divide mo yan sa number ng population nila, it's still not enough para masabing developed country sila. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping at pangarap mo maging president for life, bakit ka naman makikipaggera? Na alam mo na may mga Chinese pa rin na naghihirap in far-flung areas of China. Diba? It doesn't meet your own strategic objective and your personal goal. Kung gusto mo talagang payamanin ng buong China, why would you even go to war? Third, katulad na sinabi mo kanina, kung ang China na, nagsasakitan na sila sa India, hanggang ngayon, pareho pa yan nuclear capable, no? May nuclear capability, nuclear weapon. Hindi naman sila nagkagera. Pareho lang silang tinitindigan nila ang posisyon nila sa border dispute nila between China and India. Pero wala namang gera. Tayo ngayon, kailang taon pa lang si President Bongbong Marcos na tinitindigan ang posisyon natin sa West Philippine Sea. Do we actually think na because of that magkakagera? Diba? Pangalawa, hindi naman tayo nanggigipit. Sila ang nanggigipit sa atin. Minsan common sense lang din eh. Patuloy din ang sinisisi ang EDCA. EDCA daw ang dahilan kung bakit tayo ginigera ng China, gigirahin ng China. Pero again, ang issue ko dyan,
kung Amerika talaga ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang China dito sa Pilipinas. 1992, umalis ang base militar ng Amerikano. 1995, tinake over nila ang Mischief Reef. Wala nang Amerikano, pumunta naman sila ng Mischief Reef. Amerikano ba ang dahilan kung bakit nagkaganon? 2012, nagkaroon tayo ng standoff na isang dahilan kung bakit napag-usapan ng EDCA. 2016 to 2022, si Tatay Digong ayaw niya na ng balikatan exercise. Di ba? Walang balikatan exercise na nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Pero, ang China, patuloy pa rin sa harassment ng mga maistang Pilipino, patuloy pa rin sa pambababoy ng marine environment natin, patuloy pa rin sa pangharas ng China, ng Philippine Coast Guard at pagbibigay ng sakit ng ulo sa Armed Forces of the Philippines para sa re-reply. Amerika pa din ba ang may dahilan? 2016 to 22 nga, ayaw nga ni President Duterte sa mga Amerikano kung murahin niya nga si President Barack Obama nun. Di ba? China pa rin ba? Di ba best buddies na nga sila ni Xi Jinping nun? And yet, ganun pa rin ang nangyari. Ngayon, panahon ni President Bongbong Marcos, kasalanan ng Amerika? Di ba? Yung mindset na yan may mali na eh. Parang kahit anong gawin ng Amerika, kahit tulungan nila tayo or hindi, basta trolls, ang sinasabi lagi, hindi, Amerika pa rin may kasalanan niya. Sir, follow-up question. May bagong narrative ngayon yung mga trolls. So, gaano katotoo, sir, na isang missiles lang tayo galing China? Alam mo, meron tinatawag sa international relations na mutually assured destruction. This is a theory na sinasabing kahit gaano ka pa karami ng nuclear missile, hindi mo rin yan mailalabas. Alam niyo kung bakit? Kasi the moment na i-launch mo ang nuclear missiles, other countries will also be launching nuclear missiles. Kahit pa sabihin natin wala tayong missiles capability. Pero the moment na gawin sa atin yan, more countries will also be doing the same to have a counter response dun sa ganung launching ng missiles. So it's also very ridiculous statement na imi-missile tayo. Bakit tayo imi-missile? Hindi na ba talaga tayo naniniwala sa United Nations? Hindi na ba talaga tayo naniniwala sa Association of Like-Minded States na kumakaunter sa ganyang mga bagay? Are we allowing might again as a justifiable reason para sabing sila ang tama dahil mas malakas sila? And secondly, do we actually believe talaga na ang Amerika na patuloy nilang sinisisi hindi tayo tutulungan kung sakaling gagawin nila yan? Diba? Ibabalik ko ulit sa kanila yung argument na yan. Hindi, imi-missile daw tayo ng China eh. Ang tanong, pag imi-missile tayo ng China, is the United States is not going to have a counter response with that? And do you think Xi Jinping is really that not smart to also consider that possibility? Sir, mayroon din sila sinasabi, either US daw takot sa China. Well, una sa lahat, no? Right now, the US still dominates the economy and the military capability. Secondly, in terms of the circle of friends, sino ba ang friends ng China ngayon? President Putin, the North Korean president as well. Putin has to save himself from from a war with Ukraine na until now hindi niya pa rin natatapos. Ngayon, kung ikaw si Putin, ang laki na nga ng ginastos mo sa laban sa Ukraine, tutulong ka pa ba sa China? North Korea, another circle of friends of China. But if you're going to look at the friends of the US government, dito lang sa region natin, you have to deal with Japan, you have to deal with South Korea, you have to deal with Australia. Hindi pa natin na-mention dyan ang buong G7 countries, no? The European Union, for example. So kung sukatan lang ng military and economic capability, I don't think, ako nga naisip ko, natalo siya sa collective action ng mga bansa na to. What more si Xi Jinping?
Ano kaya yung masasabi nyo sa lahat po ng mga Pilipino na nagsasabing duwag ang Pilipinas na hindi pumapatol sa mga aggression po ng China? Alam mo, sa totoo lang, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala naman talaga tayong intention na mag-respond sa the same level of aggression ng China. Hindi dahil sa duwag tayo, but because we are not instigators of war. Okay. Paulit-ulit niya yung sinasabi, we are peace-loving nation. Mas gusto natin na mas mapayapang pag-uusap, hindi tensyonado, walang agresyon sa both parties. At naniniwala tayo na ang ganitong pag-uusap ay mas makakabuti para sa Pilipino, gayon din para sa China. No? So, I think it's unfair on the part of the Armed Forces of the Philippines and also for the Philippine Coast Guard na tawagin tayong duwag dahil hindi tayo nakipag-water cannoning na paulit-ulit nila sinasabi noon. Ngayon naman, bakit daw yung mga Navy SEALs natin hindi rin daw lumaban, hindi daw nakipagpunong kung anumang level ng response ang gagawin nila. Ibig sabihin, our soldiers and our Coast Guard personnel are professional to adhere to the guidance of the Commander-in-Chief. It just goes to show na it's not just the respect sa authority ng ating Pangulong Bongbong Marcos, but they have understood ang magiging impact or kahihinatnan kung sakaling susuklian nila ng agresyon ang China. Kahit kami mismo, no, on the part of the Coast Guard and even Armed Forces of the Philippines, sino ba naman ang papayag na yurak-yurakan ka lang ng water cannon, atakihin lang basta-basta, butasin ang rubber boat mo? Of course, kung ano ang nararamdaman ng ordinaryong Pilipino, ganyan din naman ang nararamdaman ng ating mga Coast Guard personnel and even the AFP. However, naniniwala tayo sa wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We respect that and we believe that the peaceful settlement ng ating pinaglalabanan sa West Philippine Sea is the best strategy that President Bongbong Marcos has. And this is something that he has to make sure na mapiprevent natin ang paulit-ulit na sinasabi ng mga trolls na magkakaroon ng digmaan. Actually, ang mga trolls, nakukonfuse na rin sila sa argument nila. Sinasabi nila, tayo ang dahilan kung bakit magkakaroon ng digmaan. Tayo ang dahilan kung bakit magkakaroon ng gera. Ngayon, pag pinakita natin ang kababaang loob natin and our peaceful approach on the issue, at hinahayaan lang natin na ang China ang maging aggressive, ang tawag naman nila sa atin, duwag. Diba? Wala ka ng tamang response. It's either warmongering ka dahil pinaninindigan mo ang posisyon sa West Philippine Sea, or duwag ka dahil hindi ka sumusukli ng level of aggression sa China. But our main objective, we go back dun sa 3 parts of speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Una, hindi natin isusuko ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Pangalawa, hindi tayo ang magiging dahilan ng agresyon or pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. And third, but the most important thing, naniniwala tayo sa mapayapang pag-uusap para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea.